Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. Stanley po siya mga kabay. STHM 5 kilos ng Stanley jackhammer. Puro tibag lang po ito mga kabay. So ito mga kabay, gumagana. Yun nga lang, mahina na po yung hammer. Tsaka loose thread na po yung lock niya. Ito, ikot na lang siya ng ikot mga kabay. So lumuluwag na po ito. Ayan o, lumuluwag. So iti-testing lang natin mga kabay. So gumagana siya mga kabay, pero mahina po yung chipping niya. Tapos syempre, titingnan din natin yung armature, carbon, kung okay pa po. Ayan. So ito, bubuksan ko mga kabay. Saan ba yun? So ayan mga kabay, sa mga gusto magpa-repair, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So ayan, lalagyan lang natin ng tatak mga kabay. Palatandaan na galing na sa akin, na-repair. Ayan. Para sa susunod balik niya mga kabay, alam ko na yung history nung jackhammer niya. Minsan kasi mga kabay, manipis na po yung pan nito minsan. kaya ko siya binubuksan para makita natin yung pan kung makapal pa o hindi na. So mga kabay, kakalasin lang natin yung kanyang carbon brush. Natin kung mahaba pa. So ayan mga kabay, mahaba pa po yung carbon niya. Tigas Yun. So ayan mga kabay, may konti lang po siyang sayad. Ayan, kung nakikita nyo mga kabay, makintab siya, dito wala. Ayan, pero dito meron. So ibig sabihin yan mga kabay ay pwedeng maluwag yung field coil. Ito. So ayan, may alog siya konti. O kaya dito sa bearing niya mga kabay. Ito. Ayan o. Yan, meron siyang palag. Sa likod okay lang. So magpapalit din tayo ng bearing dito. Titingnan lang po natin yung number niya mga kabay. Titingnan lang natin yung number ng bearing. So ayan, hindi ko na makita. Ayan, 6201 po yung bearing niya dito mga kabay. Ayan. So armature niya mga kabay okay pa. Ayan, carbon brush mahaba pa. So wala pong problema dito mga kabay. Ang problema lang dyan yung kanyang bearing na 6201. Ayan. 6201 ba? So ayan, yun lang po. Tapos yung estimate naman natin dito mga kabay sa kanyang piston. So sisilipin din natin yung crankshaft niya tsaka connecting rod. Sa bagay yung connecting rod nito mga kabay, bira po nasisira. Hindi pa po ako nagpalit ng connecting rod nito. Napakatibay po ng connecting rod nito. Ayan.
Ang lagi lang pinapalitan ko ay itong buong guide SA. Ito po yung buong guide SA mga kabay. Pag nasira na po ito, loose thread na itong dulo ng spindle nyo, isang buo po yan. Ayan. Guide SA. Kasama na po yung o-ring dyan sa loob. May o-ring po ito dito. Tapos, ang hiwalay lang dito yung kanyang piston o-ring. Yan yung hiwalay mga kabay. So yan, nawawala yung aking alin. Ayan. Ito pala. So bubuksan natin dito. Tigas. So hindi pa po ito nabuksan mga kabay. Ngayon pa lang. Dahil nandyan pa po yung lock tight niya kung tawagin. Ayan, lock tight pala. Yan. So ito po yan, buo po yan. Yun po yung estimate natin mga kabay. Yan. So ang hiwalay lang po dito ay yung kanyang itong o-ring sa striker mga kabay. Magpapalit tayo dito. O-ring din po dito sa may kanyang connecting rod. Ayan. So ayan mga kabay. Kaya po matibay ang connecting rod ng Stanley. Tingnan nyo po. Ang taba. Oh, ang laki. Ito, papakita ko sa inyo. Yung DeWalt na 5 kilos na jackhammer ng DeWalt. Ito lang po yung connecting rod niya. Ayan. Yung modelo na dito 5811. Ayan. Ayan. Ang layo po ng connecting rod. Oh. Kaya po lagi pong nababali yung sa connecting rod ng dito 5811. Dito 518 na 5 kilos ng DeWalt. Ayan. So kung tutuusin mga kabay, mas matibay pa po yung connecting rod ng Stanley. Ayan. Kinukumpara ko lang mga kabay, hindi ko sinisiraan yung brand namin. Kinukumpara ko lang yung connecting rod. Ayan. Kasi laging nagtatanong yung mga may-ari nung dito 518, dito 5811 na 5 kilos na jackhammer, bakit daw laging nababali yung kanyang connecting rod? Ang dahilan po nun mga kabay, unang dahilan nun mga kabay, pwedeng sira yung bearing, alog. Siyempre pag alog yun mga kabay, iba po yung andar dito. Pag ikot ng crankshaft, iba kung sira yung bearing. Pero ang pinaka sa tingin kong dahilan, yung sobrang diin mga kabay, pag nag-chipping kayo tas dinidiinan nyo palalo, dapat alalay lang. Kaya po siya nababali. Ayan. Ito namang sa Stanley mga kabay na STHM5, kahit sakyan mo pa yan mga kabay, hindi po mababali ang connecting rod na yan. Pwedeng masisira yung stick bearing niya. Ito. Yan. Pero bihira pa po. Paglabas po ng Stanley, hindi pa po ako nagpapalit ng connecting rod. Ang laging pinapalitan ko dito sa STHM5 na Stanley ay Guide SA. Ayan. Guide SA, O-ring, armature. Ayan, nagpapalit ako dito. Dahil napupudpud po yung shafting o kaya pudpud yung pan. Yun po yung kalimitan nangyayari. Ayan. O kaya pudpud yung crankshaft niya or gear. Ayan. Yan po yung kadalasan na pinapalitan sa Stanley. So ito ngayon, yung estimate ko mga kabay, Guide SA, dalawang O-ring, isa sa striker, isa sa piston. Tapos, ano pa ba? Wala na po. Dahil mahaba pa po yung carbon niya, hindi pa tayo magpapalit. Sa gear niya mga kabay, okay pa din. Wala naman po siyang alog. So, walang problema. So, Guide SA, dalawang O-ring. Yan lang po ang estimate natin dito sa STHM5 Stanley jackhammer na 5 kilos. Ayan.
So, hindi ko na po ipapakita kung paano buuin mga kabay. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. Ayan. So, maraming salamat mga kabay sa panonood at pa-like and share na rin po. At syempre po, baka naman po pwedeng subscribe nyo po ito akong YouTube account na Inom Tabay. So, maraming salamat mga kabay. Bye-bye.